Magandang araw mga ka-recap, every Monday po ay may pa-raffle tayo sa channel na ito, mamimigay po tayo ng mga cash prize. Tatlong 100 pesos, at 4 na 50 pesos. Sa mga gustong sumali ang kailangan lang ninyong gawin ay ang mag-comment, like, at i-share ang video. Pipili ako ng isang video na in-upload ko sa buong linggo, at ang mga nag-comment, like sa video na mapipili ang makakasali sa raffle. Kaya kung solid na supporters ka sa channel na ito, at pinapanood ang mga recap sa channel na ito, malaki ang chance na makasali ka sa raffle. Ang nakaraan, nakita nga ng lahat ang kamangha-manghang nagawa ng ating bida, dahil talagang natupad nga nitong patubuin ang mga trigo sa paraang kanyang nalalaman, na bagay na hindi sinang-ayunan ng lahat. Pagpapatuloy, sige, tiyakin ninyong magiging malinaw ang tatak ng inyong mga daliri dyan, sabi ng ating bida. Inilahad ni Ghislaine ang kasunduan sa pagiging alipin. Tila nanunuya ang makakapal na letrang nagsasaad ng 10 taon na nangingibabaw sa papel. Nanginginig ang mga kamay na tinanggap ni Claude, Alfoy, at ng iba pang mga salamangkero ang kasunduan. Sa sandaling maitatak nila ang kanilang mga palad dito, sila'y ganap ng magiging mga alipin. Habang namumuo ang luha sa kanyang mga mata, nagmakaawa si Claude. Hindi ba pwedeng ituring na lang nating tabla ang laban? Pagmamakaawa ni Claude, anong kalokohan yang pinagsasasabi mo? Malinaw na ako ang nagwagi. Itatak mo na ang daliri mo dyan, bilis, sabi ng ating bida na may halong pag-alit na. Hindi, ang ibig kong sabihin, hindi ba pwedeng magtrabaho na lang kami ng gusto ng walang bayad? Kailangan pa ba talaga ng kontrata ng pagkaalipin? Ang buong akala niya ay tretrituhin lang sila na parang alipin sa pamamagitan ng pagtatrabaho ng walang sahod, hindi niya inasahan na mayroon palang literal na kontrata ng pagkaalipin. Tunay ngang si Ghislaine ay isang taong hindi kayang abutin ng imahinasyon. Di ba't kayo mismo ang nagsabing magtatrabaho kayo ng masipag ng walang anumang reklamo? Ito ay para lang makasiguro. Baka mamaya ay bigla kayong tumakas at sabihing hindi na ninyo kinakaya. Nang ahas siyang makipagpustahan sa kanyang kamahalan, kaya't kailangan niyang panagutan ang kanyang ginawa. Kung susubukan niyang tumanggi ngayon, kahit papugutan siya ng ulo, wala siyang masasabi. Taglay ang mukhang tila pinagsakluban ng langit at lupa, dahan-daw ang inilapat ni Claude ang kanyang daliri sa ibabaw ng kontrata. Kailangan ko na talagang itigil ang pagsusugal. Nakakadiri, sobra. O sige na, itatatak ko na. Wala ka talagang awa, kahit na isang lalaki na ang umiiyak at nagmamakaawa sa harap mo. Sabi ni Claude. Sa sandaling maitatak ni Claude ang kanyang daliri, bigla niyang itinigil ang kanyang pag-iyak-iyakan. Masaya ka na. Naku, masama na talaga ang kutob ko rito mula pa sa simula. Mahilig ka rin palang magsugal, kamahalin. Tignan natin sa susunod, sabi ni Claude na para bang gusto pa nitong sumubok kalabanan sa pastahan ng ating bida. Dahil sanay ng matalo sa sugal, mabilis na sumuko si Claude. Ngunit iba si Alfoy, na namuhay ng may karangalan bilang tagapagmana ng tore ng Salamanca. Ito ang unang beses sa buong buhay niya na makaranas ng ganito katinding kahihiyan. At lahat ng ito ay dahil lamang sa pagkatalo sa isang simpleng pastahan. Kusang tumulo ang kanyang mga luha. Hindi ito pag-arte, ito'y mga tunay na luha ng pighati. Hindi ko kaya, ayoko. Hindi ko gagawin yan, sabi ni Alfoy na mariin ang pagtutol nito. Tumayo si Alfoy at natutumbang umatras, sinusubukang lumayo. Napailing na lang si Claude at inasar siya mula sa gilid. Ganyan talaga ang takbo ng sugal. Mawawala ang kamay mo, ang paa mo, at pagkatapos ay gugugulin mo ang natitirang bahagi ng iyong buhay sa pagsisisi. Bakit ko ba ginawa iyon noon? Sana hindi ko na lang sinubukan. Iyan ang paulit-ulit mong sasabihin sa sarili mo. Sabi ni Claude na natatawa na lang sa itsura ni Alfoy, dahil alam na niya ang mga mangyayari sa kanila paglipas ng ilang taon, lalo pat 10 taon silang alipin ng ating bida, na walang sweldo, masahol pa sa pamamalakad dito sa Pilipinas. Siraulo ka, sa tingin mo ba ay katulad mo ako? Akala mo ba pareho tayo? Isa kang notorious na sugarol. Hindi ako ganyan. Isa akong maharlika, disente, tinitingala ng karamihan, tapos magiging alipin lang ako ng isang ito. Sabi ni Alfoy na talaga ang sama ng loob nito na natalo siya,
at tatak sa kanyang pangalan sa kasaysayan na naging alipin siya ng 10 taon dahil sa kontratang ito na ginawa ni Ghislaine. Aba, sino ba kasing nagsabi sayong pumasok agad sa ganito kalaking postahan? Para lang ito sa mga eksperto, hindi para sa isang baguhang tulad mo. Kasalanan mo to, naniwala ako sa'yo dahil napakakumpiyansa mo. Akala ko mananalo ka, sabi ni Alfoy na sising-sisi na naniwala kay Claude. Ano? Aba, malay ko, sagot ni Claude na nagtuturuan na silang dalawa. Nagkibit-balikat si Claude na may mapang-asar na ngiti. Malinaw na ipinapahiwatig niyang wala siyang anumang pananagutan dito. Si Alfoy, na nagngingit-ngit sa galit dahil sa kawalang hiyaan ni Claude, ay nagsimulang sumigaw. Wala akong kasalanan. Kasalanan to lahat ng punong tagapangasiwa. Hindi ko alam. Iba ang sitwasyon ko. Pagbigyan niyo na ako. Pakiusap, nagmamakaawa ako. Nako, kung ganyan ang asta mo sa isang pasugulan, isa ka lang istorbo. Manahimik ka. Kasalanan mo to lahat. Sigaw ni Alfoy. Si Claude ay maituturing ng kalahating alipin dahil sa mga utang niya kay Ghislaine. Ngunit iba ang sitwasyon para sa mga salamangkero. Kalahating taon na silang naruroon. Kung makakatiis lang sila ng kalahating taon pa, makakabalik na sila sa tore ng Salamanca. Ngunit ngayon, sila ay iiwan sa kahabag-habag na lugar na ito sa loob ng 10 taon pa. Kung hindi ba naman kasi talagang hangal itong si Alfoy, pauwi na sana, naging alipin pa. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa gawin ito, sabi ni Alfoy. Tumango si Ghislaine at sumagot. Kung gayon, mamatay ka, sigaw ni Ghislaine. Huwag, sagot naman ni Alfoy. Nang subukang tumakbo ni Alfoy, mabilis siyang sinunggaban ng mga mersenaryong nakapaligid at sapilitang pinadapa. Kahit na nakadagan na sa lupa, patuloy na nagpumigla si Alfoy, ngunit natigilan lamang siya nang itutok ng mga mersenaryo ang talam ng espada sa kanyang leeg. Teka, sobra na to. Ako ang tagapagmana ng tore ng Salamanca. Hindi niyo ako pwedeng tretuhin ng ganito. Isang masamang ngiti ang sumilay sa labi ni Ghislaine sa kanyang desperadong pagsigaw. Alam mo ba kung bakit hindi kita pinigilan noong nagyayabang ka? Ano, kung binugbog na kita noon pa, hihingi ka lang ng tawad at otres. Hindi yun magiging maganda para sa akin. Ikaw, hindi kaya, sabi ni Alfoy na may kung anong samasagi sa isipan nito. Biglang namutla ang mukha ni Alfoy. Kung iisipin nga naman, ang isang iyon, na karaniwang nambubugbog sa sinumang magpakita ng kaiabangan sa kanya, ay naging pambihirang tahimik mula nang gawin ang pastahan. Kamakailan lamang, gaano man siya tuyain o asarin ni Alfoy, ngumingiti lang si Ghislaine. Inakala ni Alfoy na sumuko na lang si Ghislaine. Bagamat medyo nakakabahala ang kakaibang kalmadong kilos nito, ipinagsawalang bahala ito ni Alfoy at inisip na natatakot lang ito. Ngunit ngayon, ikaw, sinadya mo ba akong ilagay sa pustahang ito? Tanong nakabangka ba ni Alfoy, dahil pakiramdam niya pinaikot at kontrolado siya ng ating bida sa simula pa. Ngayon mo lang naintindihan, ngumisi, si Ghislaine. Wala nang nagawa sina Alfoy at ang mga salamangkero kundi suntukin ang lupa at pagsisihan ang kanilang mga ginawa. Dapat pala ay naghinala na sila nang ang mainitan ang ulong lalaking iyon ay nagsimulang kumilos ng iba sa kanyang karaniwang ugali. Masyado silang nadala sa pag-asang mananalo sa postahan kaya't hindi nila napansin ang tunay na intensyon ni Ghislaine. Inakala nilang sinusubukan lamang nitong iligtas ang kanyang dangal sa pamamagitan ng hindi pag-atres sa postahan. Hindi nila naisip na kung talagang naniniwala siyang matatalo siya, binugbog na lang sana niya ang lahat at sinabing manahimik na sila. Napailing si Ghislaine, na tila nadismaya. Sa totoo lang, mas marami pa akong inaasahan, pero iilan lang ang kumagat sa pain. Gayunpaman, ang makuha ang punong tagapangasiwa at 6 na salamangkero ay hindi na rin masamang resulta, hindi ba? Sabi ni Ghislaine na may pang-asar na mukha. Di demonyo ka, sigaw ni Alfoy na talagang galit na galit sa kasakiman ng ating bida. Anong pinagsasabi mo? Saan ka makakahanap ng taong kasing konsensya ko? Hindi ko naman kayo pinilit sa postahan Ito ay isang patas na resulta. Ngayon, bilasan nyo na at itatak ang mga daliri ninyo. Kailangan din naman nating gumawa ng kasunduan sa hindi pagbubunyag ng sekreto, kaya sakto na rin ito. Mayroon lamang isang bagay na ikinababahala si Ghislaine sa operasyong ito.
Kinatatakutan niyang baka ikalat ng mga salamangkero ang mga formula at mga bilog ng mahika na ginamit sa proseso sa ibang lugar. Ngunit ngayong ang mga salamangkero ay naging mga alipin na, magkakaroon na ng kontrol sa bagay na iyon. Kapag ang isang alipin ay nagbunyag ng mga lihim ng kanyang amo, tiyak na pupugutan siya ng ulo. Maliban na lang kung handa silang isugal ang kanilang buhay, mananatili silang tikom ang bibig. Ayoko, hindi ko gagawin yan. Nang patuloy na tumanggi si Alfoy, napabuntong hininga si Ghislaine at kinuha ang isang maliit na palakol mula sa kanyang sinturon. Sige, kung ganyan mo ko kasuklaman, wala na akong magagawa. Naging malaking tulong ka naman, at medyo napamahal ka na rin sa akin, kaya pagtitiyagan ko ng kunin na lang ang kamay mo. Ha, teka, kailangan ba talagang umabot sa ganito? Pagpipigil ni Alfoy, ano ka ba, isa pa rin akong pinuno ng lugar na ito. Kung hahayaan ko lang itong lumipas, mawawalan ako ng mukha. Masisira ang aking karangalan, at pagtatawanan ako ng iba. Mukha, karangalan, kailan ka pa nagmalasakit sa mga ganyang bagay? Wala ka namang interes dyan. Anong klaseng pinuno ang naglalakad-lakad na may dalang palakol at nagsasalita ng ganyan? Sabi ni Alfoy, plano kong magsimulang magmalasakit ngayon. Panahon na para bumuo ako ng koneksyon sa ibang mga maharlika. Kaya mo pa namang gumamit ng mahika kahit isang kamay na lang, di ba? Tanong ni Ghislaine na talagang napakalakas mangasar at manakot ng isang ito. Nakangising sumabat si Claude mula sa gilid. Eksakto, kailangan mong mawala ng kamay para matigil sa pagsusugal. Kung hindi yun yumapekto, susunod na ang bukong-bukong mo, sabi ni Claude na talagang matindi rin mangasar ang isang ito. Manahimik ka, sigaw ni Alfoy na galit sa pagmumukha ni Claude. Sige, kung gayon, puputulan ko na ang isang kamay. Itinaas ni Ghislaine ang palakol na may nakakatakot na ekspresyon. Namutla ang mukha ni Alfoy. Ang lalaking ito ay isang baliw na hindi nag-aatubili kapag nakapagdesisyon na. Nang akmang ibababa na ni Ghislaine ang palakol, nanginginig ang boses na sumigaw si Alfoy. Pipirmahan ko na ang kontrata. Sigaw ni Alfoy na takot na mayari ng ating bida. Matapos ang eksena, isa-isang kinuha ni Ghislaine ang mga kontrata mula sa iba pang mga salamangkero at maingat na itinago ang mga ito. Sa isang ball, hindi inaalis ni Alfoy ang kanyang tingin, kumikinang ang kanyang mga mata habang tinatandaan kung saan inilagay ni Ghislaine ang mga dokumento. Kailangan kong punatin yan, bulong ni Alfoy sa kanyang isipan. Kahit pa walang mahikang nakatali sa kontrata, mananatili pa rin ang talaan nito. Bilang tagapagmana ng Tore ng Salamanca, hindi niya maaaring hayaang magkaroon ng ebidensya na pumirma siya sa isang kontrata ng pagkaalipin. Habang abala si Alfoy sa pagbabalak, may inabot na namang bagong dokumento si Ghislaine kay Claude. Heto, tanggapin mo to. Ano na naman to? Dagdag na trabaho na kailangan mong gawin. Nagbibiro ka, di ba? Sobra-sobra na nga ang ginagawa ko. Tugon ni Claude, walang biro. Mukhang maganda naman ang takbo ng mga ginagawa mo, kaya subukan mo na rin ito. Mabilis lang yan matatapos, sabi ng ating bida. Anong mangyayari kapag natapos ko na to? Tanong ni Alfoy, may bagong gawain na magsisimula. Sumanghel si Claude, na tila nagsasabing, alam ko na. Ngunit nang itaas ni Ghislaine ang kanyang kamao, agad siyang yumuko at sinimulang basahin ang dokumento. Ano to? Listahan lang ng mga pangalan. Oo, hanapin mo ang mga taong nasa listahan at dalhin mo sila sa ating lupain. Kung may ayaw sumama, huwag mong pilitin. Kung sabihin nilang kailangan nila ng pera, ibigay mo kung magkano ang gusto nila. Mahalaga sila, kaya't asikasuhin mo sila ng buong ingat. Naintindihan mo ba? Utos ng ating bida. Napapikit si Claude habang tinitingnan ng mga inaasahang lokasyon na nakalista sa tabi ng mga pangalan. Seryoso ka bang dadalhin natin lahat ng mga taong to rito? At sigurado ka ba sa mga lokasyong ito? Marahil, baka ang ilan sa kanila ay nasa ibang lugar na ngayon. Kung ganoon, wala ka nang magagawa roon. Ang dokumentong ibinigay sa kanya ni Ghislaine ay isang listahan ng mga naging tauhan niya sa kanyang nakaraang buhay. Napakaganda sana kung mahahanap niya ang libu-libo sa kanila, ngunit alam niyang hindi yun madaling gawain. Kaya, pinigil niya ang kanyang memorya upang piliin ang mga may natatanging talento at mahalaga para sa kanilang lupain. Para sa kanyang pamantayan, ito ay isang maliit na bilang lamang.
May mahigit 100 pangalan dito. Oo, hindi naman ganoon karami, di ba? Tanong ng ating bida. Nagngalit ang mga panga ni Claude para pigilan ang kanyang galit, at naiupi ang mga papel sa kanyang mga kamay dahil sa higpit ng kanyang pagkakahawak. Ang totoo, hindi naman ganoon kahirap ang maghanap ng tao. Dahil hindi naman niya kailangang pilitin ang sinuman o kaladkarin ang mga taong nagtatago, kaya naman itong gawin. Ang problema ay walang sinumang tauhan na pwedeng gumawa ng trabaho. Kulang na nga tayo sa mga taong magtatrabaho sa lupain. Paano ko hahanapin ang mga taong nasa ibang bansa? Wala man lang tayong maipapadala. Kung gayon, umupa ka ng tao mula sa ibang lupain. Gamitin mo ang Information Guild kung kinakailangan. Sinabi ko na, hindi problema ang pera. Lintik, lintik. Muntik nang magmura ng malakas si Claude ngunit nagawa niyang pigilan ang sarili. Kahit noong hindi pa siya alipin, si Ghislaine ay tipo ng taong nanununtok kapag naiinis, at ngayong mayroon na silang kontrata ng pagkaalipin, walang paraan para pigilan siya kung magpas siya itong gumamit ng dahas. Nakakapagod na talaga, daing niya sa sarili. Sobra na ang trabaho niya na halos hindi na siya makatulog, pakiramdam niya ay malapit na siyang mamatay sa pagod, ngunit patuloy pa rin siyang binibagsakan ni Ghislaine ng mga bagong gawain. Kung alam lang niyang ganito kawalang hiya si Ghislaine, hinding-hindi niya ito susundan dahil sa utang na loob o kung ano paman. Alam niyang malalim na ang pagkakabaon niya sa buhay. Hindi ko na maibabalik ang panahon. Kailangan ko na lang siyang iwasan hanggat maaari. Huminga ng malalim si Claude at dahan-daw ang umatras, sinusubukang lumayo kay Ghislaine, sa pag-asang makakatakas bago siya mabigyan ng dagdag na trabaho. Gayunpaman, natigilan si Claude sa kanyang kinatatayuan nang marinig niyang bamulong si Ghislaine sa sarili. Nasiguro na natin ang ating supply ng pagkain, kaya panahon na para magsimula ng negosyong pagkakakitaan. Ano na naman ang binabalak mo ngayon? Pinalago mo na nga ng todo ang produksyon ng trigo dahil sa mana condensation array na yan o kung anuman. Kahit na ipamahagi ang sapat para sa mga tao sa lupain, sobra-sobra pa rin ang natitira. Ibenta mo na lang yun, bakit ka pa magsisimula ng bago? Mayroon pa bang anumang bagay sa walang kwentang lupain ito na sulit ibenta? Hayaan mo lang yan. Plano kong iimbak yan at gamitin kapag kailangan natin sa hinaharap. Nakakabaliw na to. Napabuntong hininga si Claude at tumangala sa kisame. Ang pinakapundamental at pinakamahalagang isyo ay nalutas na. Ang kailangan na lang nilang gawin ay gamitin iyon para kumita ng pera, pero ngayon, bigla na lang nag-aastang kuripot si Ghislaine. Sobra-sobra na yan para iimbak. Ang trigo ay hindi uri ng pananim na pwedeng itago ng matagal. Anong plano mong gawin kapag nabulok lahat yan? Lahat ng lupain ay nag-iimbak ng pagkain bilang paghahanda sa taggutom o digmaan. Ngunit ang pinag-buteng trigo na dinevelop ni Ghislaine ay napakarami, halos sobra na sa kailangan. Isang anihan lang ay kayang bumuhay sa kanila sa loob ng ilang taon. Hindi man lang nila mauubos lahat, kaya bakit pa ito iimbakan? Walang baalang sumagot si Ghislaine. Hindi madaling mabulok ang ating pagkain. Kahit itago lang sa bodega, tatagal yan ng ilang taon. May katuturan ba yan? Ay lalaan natin ito bilang reserba at, bago ito masira, ibebenta natin ng mura o ipapamahagi. Malalaki ang butil kaya mabebenta pa rin ito ng maayos kahit matagal na. Kusang gustong makipagtalo ni Claude, ngunit pinigilan niya ang kanyang dila. Wala siyang masyadong alam tungkol sa mga kakaibang butil na iyon, kaya't wala siyang masasabi ng may kumpiyansa. Tutal, malalaman din naman nila sa loob ng ilang taon. Sige, bahala na. Pero kahit na mag-imbak ka ng pagkain, kailangan pa rin nating magbenta ng runestones para kumita ng pera. Anong plano mong ibenta? Hindi tayo makakapag-produce ng mga likas na yaman, kaya kailangan nating gumawa ng isang specialty product. Doon tayo kikita. Wow, inaasahan ko na yan sa ating kamahalan. Akala mo ba yan ang sasabihin ko? Sa tingin mo ba ang mga specialty product ay basta na lang sumusulpot mula sa hangin? Ano naman kaya ang maaari nilang gawin sa isang lugar na walang likas na yaman at walang teknolohiya? Kung walang makukuhang anumang uri ng pamamaraan, halata namang hindi sila makakagawa ng kahit ano, lalo na ng isang specialty product. Nanliit ang mga mata ni Claude at masamang tinitigan si Ghislaine. Sige, sabihin na nating posible yung sa trigo dahil sa mana.
Pero ang paggawa ng isang bagay ay ibang usapan na. Kailangan mo ng mga kasanayan at ng mga tao. Mayroon ba tayo ng alinman sa mga yan dito sa ating lupain? Wala pa. Kung gayon, anong magagawa mo? Tigilan mo na ang pag-aaksaya ng oras at pera at ibenta mo na lang ang pagkain. Pakiusap, subukan nating mamuhay ng makatwiran. Pakiusap ni Claude. Muling sumili ang isang nakakalokong ngiti sa mga labi ni Ghislaine. Gusto mong pumusto ulit, ngayon, para naman sa 20 taon. Ano? Teka lang. Naku, lintik, sabi ni Claude na nasa sabik pero natatakot sa mga sandaling ito na baka madali na naman siya ng ating bida. Isisigaw na sana ni Claude ang pusta, ngunit isang biglaang masamang kutob ang nagpatigil sa kanya at napalunok siya ng kanyang mga salita. Iyon ang sandali kung kailan sa wakas ay gumana ang preno sa isipan ng isang notorious na sugarol. Mapapayag kaya ito ng ating bida na sumailalim uli si Claude sa isang pastahan para na sa 20 taon na pagtatrabaho ng libre, o matututo na itong si Claude na talagang hindi siya makakaisa sa ating bida? Abangan! Huwag po sana ninyong kalimutan ang mag-like, share, at mag-comment sa ating video. Maraming salamat!